Magandang gabi po sa ating lahat. Ito po ang inyong lingkod, Pastor Romy Olaso ng Pateros Evangelical Church. Narito po tayo sa gabi na pag-aaral po ng salita ng Diyos. Ang pag-aaralan po natin sa gabing ito is yung parangalan si Lord. Ano ba ang meron sa mga panahong ito? Ano ba yung meron ka sa mga panahong ito? Kung ano man yung meron ka sa panahong ito, gusto ng Lord gamitin natin na sa pagpaparangal sa Kanya. Kaya nga, sa gabing ito, parangalan natin si Lord sa kung anong meron tayo. So, ang tanong, ano bang meron ka sa mga panahong ito? Meron kang karunungan? Galing kay Lord yan. Kaya, parangalan natin si Lord sa ating kaalaman. No? Sabi dito sa Kawikaan 3:7, huwag mong ipagyabang ang iyong nalalaman. Igalang mo, sundin si Yahweh, at lumayo ka sa kasamaan. Sundin at gawin natin ng tama ang lahat ng bagay. At sabihin natin na kaya ako nagtagumpay sa aking ginawa dahil sinunod natin ang direksyon na gusto ng ating Panginoon. So, ibig sabihin, lahat ng mga ginagawa natin, mayroong gumanda yung takbo ng negosyo mo, huwag mong sasabihin na dahil pinag-aralan mo ng isto, dahil ikaw ay magaling, dahil ikaw ay talagang nag-research. Totoo naman yun. Pero tandaan natin, ang final na pwedeng magsabi na kaya natin nagawa ang bagay na yan ay dahil kay Lord. At kailangan sundin at igalang daw natin si Lord. Paano yun? So, pinakamaganda niyan, magsimula tayo sa Lord. May venture ka na gagawin, may business kang gagawin, pag-pray mo kay Lord. No? Kasi pag sinabi yung pinag-pray kay Lord, kung ano yung kalooban ng Lord, gagawin mo. Halimbawa, meron kang business na gagawin, pero ang tanong, matutuwa ba si Lord sa business na itatayo mo? Bawa, ang naging business mo ay parang taliwas doon sa gusto ng ating Panginoon. No? Bahala na kayo mag-isip kung anong klase ng business yan. No? Baka mamaya, bahay aliwan pala yan. Malaki kikitain mo. So, gusto kaya ni Lord yun? Kaya nga, again, palagi kong pinagmamalaki ito. Si David, lahat ng kanyang ginagawa, he inquired the Lord. Kasi, kapag nag-inquire ka kay Lord, nagtagumpay yung gagawin mo, pararangalan mo si Lord. No? Pararangalan mo si Lord sigurado doon sa iyong kaalaman kung paano ka nagtagumpay. No? Kaya nga, kung ano man yung tagumpay na mangyayari sa atin, o yung kaalaman na meron tayo, palagi natin sasabihin, dahil kay Lord ito. No? Nakapasa ka sa exam? Ano sasabihin mo? Dahil sa dami ng mali na kinain mo? Dahil nagpuyat ka? Maganda yan. Pero ang final pa rin, pwede kasi during sa exam, mawala lahat ng pinag-aralan mo. Mawala lahat ng mga bagay na pinagpuyatan mo. Bakit? Kasi ang lahat ng kaalaman nanggagaling sa ating Diyos. Kaya sabi sa awit 111:10, ang pagsunod at paggalang kay Yahweh, simula ng karunungan, taong masunurin, purihin lubos, purihin ang Diyos magpakailanman. So again, sinasabi rito no, yung pagsunod at paggalang kay Yahweh, sinisimula ng karunungan. Bakit? Kasi utos niya Di ba? Pag inuna natin siya, lahat ng kailangan natin ibibigay niya. So, hindi ba karunungan yon? Inuna mo siya? Dahil yun ang sinabi niya? So, malaking bagay na meron tayong sinusundan para magtagumpay tayo. Para magkaroon tayo ng kaalaman. Kaya nga again, no? Sabi rito, igalang daw natin si Lord. Bakit? Kawikaan 3:8. Sa gayon, ikaw ay lalakas at magiging matatag, mawawala ang pigati, gagaling ang iyong sugat. Bilang mga mananampalataya, hindi ibig sabihin na wala na tayong mararanasan na suffering. No? Kaya again, bakit hinahayaan ng Lord yun? Kasi para kapag tayo ay gumaling, no, sabi rito, gagaling tayo So, ibig sabihin pag gagaling tayo, mayroong mangyayari sa ating katawan, mga bagay na sinasadya man o hindi,
na maaaring napabayaan natin yung katawan natin, nagasakit tayo. Pero again, kung tayo lamang igagalang natin si Lord, sabi rito, magkakaroon tayo ng tinatawag na kagalingan. At of course, kapag tayo gumaling o nawala yung mga pighati natin, ipagmamalaki natin si Lord. No? Kaya again, yung tinatawag po nating pararangalan si Lord, malaking bagay po yun. At bilang parangal, nanggagaling ito doon sa tinatawag nating respeto sa Kanya. Pag sinabing respeto, nagbibigay tayo ng oras sa Kanya. Parang ngayon po, sa totoo lang po, nandiyan kayo, nanonood kayo ngayon, isa pong paraan po yan ng paggalang. Ano ibig sabihin? Hindi lang sa akin yan. No? Of course, matutuwa ako pag nalaman ko, ay manonood ako dahil si Pastor Robbie magsasalita. Gustong-gusto ko yung sinasabi niya. Nakakatuwa po yun. Pero mas maganda, pinakamaganda, hindi pala mas maganda, pinakamaganda, kaya kayo makikinig sa akin dahil alam niyo salita ng Diyos yung sasabihin ko. Ibig sabihin, ginagalang ninyo yung sinasabi ko dahil alam niyo nanggaling ito sa Bible, sa salita ng Diyos. Hindi dahil magaling akong magsalita, kundi si Lord ang magaling. So, ang pinakapuntos nito, ano man yung mangyari sa akin, ano man yung mangyari sa iyo, ano man yung kaalaman na meron tayo, palagi nating sasabihin dahil ito kay Lord. Ibibigay natin. Sasabihin natin kay Lord. Ano pa? Meron ka kaninang kaalaman? Maganda yan. Meron kang karunungan? Galing kay Lord yan. Ano pa? No? Ano pa yung meron ka sa mga panahong ito? Kayamanan? Galing pa rin kay Lord yan. Galing kay Lord yan. Sabi, parangalan si Lord sa iyong yaman. So, ibig sabihin, dapat kung anong meron tayong kayamanan, ipagmamalaki na naman natin, pararangalan natin si Lord. Sa Kawikaan 3:9, parangalan mo si Yahweh sa pamamagitan ng iyong mga kayamanan at mula sa iyong pinakamainam na ani ay siya ay iyo ring handugan. Alam po ninyo, yung mga philanthropist, sa tingin niyo bakit po nagbibigay yun? Karamihan doon, kasi gusto nilang ipagmalaki kung ano yung mga bagay na meron sila. Pero alam niyo po, ang sabi nga rito sa Kawikaan 3:9, parangalan si Lord sa iyong yaman. Paano yun? Maganda pag nagsabi yung tao na tinulungan mo, nagkaroon ka ng pagkakataon na makatulong sa isang tao, napakaganda kung sasabihin niya, salamat kay Lord dahil ginamit si kapatid na ganito. Kasi talaga naman gumagamit si Lord ng tao, ng system, yung mga pagkakataon. Ginagamit talaga ni Lord yun. Kaya lang, napakasarap dahil ikaw, alam mo na yung kayamanan mo galing kay Lord, mapaparangalan si Lord pag ginamit natin ng tama yung yaman na meron po tayo. At ang isang pinakatama na nakikita ko po, base sa sinasabi ng salita ng Lord, kapag merong tao na natulungan tayo at sinabi niya, dahil po kay kapatid na ganito, ginamit siya ng Lord. So kung ginamit siya ng Lord, kung sino man yung nagpagamit sa kanya, siya ang mapaparangalan. Parang ganito lang kasimple yan. Merong may sakit, meron akong inutusan, binigyan, siyang nagdala doon, nung kung ano man yung kailangan. Di ba magpapasalamat sa kanya? Magpapasalamat sa kanya dahil siya yung ginamit ko. Pero at the end, sasabihin niya, salamat po to kay kapatid na ganito at inutusan ka, ginamit ka para ako itulungan. Ganun lang po kasimple yun. Tayo po na merong mga bagay na meron tayong kayamanan, kasi ang kayamanan po, hindi lang naman yung pera eh. Pwede yung lakas mo. Wala kang may tulong, pero yung inano mo yung sarili mo para makatulong sa tao, kagaya ng kabayanihan, walang pera yun, mga tao. Pero tutulong sila. Yung lakas mo. Kung anong meron ka. At ang kayamanan, hindi lang po sa pera yon. Sa ugali, pwede. Sa ano pa? Yung pagtulong nga po. Pagbubuhat ng kung anong mga bagay, lalong-lalo na po tayong mga Pilipino. Mahilig tayo sa tinatawag na bayanihan. Ano yung mga bagay na may tutulong natin, nasama-sama tayo, united tayo, gagawin. Kaya nga, sa atin po na uso, di ba? Sa bayan ni Juan uso ang bayanihan. Pilipinas, binubuhat yung bahay.
wala kang yaman. Pero meron kang yaman sa magandang kaugalian. So, ang kayamanan, hindi lang po yung pinansyal. Bagamat malaking bagay po kung meron ka gano'n. No? Kaya sabi, dapat patuloy natin pinaparangalan si Lord sa mga bagay na nakapagbibigay po ng totoo na parangal sa pangalan ng ating Diyos. At alam mo po, pag patuloy natin ginawa ito, maganda resulta eh. Kawikaan 3:10. Sa gayon, kamalig mo ay lagi nang aapaw, sisidlan ng inumin ay hindi na nga matutuyan. The more we honor God sa ating yaman, which all of this din naman galing sa Kanya. Expect overflowing blessing. Yun ang sinabi niya eh. Aapaw daw. Sino po sa atin ang gusto natin umapaw yung pagpapala ng Diyos? Isa lang ang dahilan. Bigyan natin ng parangal si Lord kung anong meron po tayo. Hindi po tayo binigyan ng Lord ng kayamanan just to hoard all these things. Gusto ng Lord, itulong natin dun sa mga taong nangangailangan. Total, pag nawala naman tayo, mababaliwala lahat yan. Pero ang pinakamaganda, meron tayong kayamanang naimpon. Ano yun? Kayamanan na galing sa Lord, maraming mga tao nakakilala sa Kanya. Kaya napakapalad po natin. Napakapalad po natin dahil binigyan tayo ng Lord. Una, kaalaman, karunungan. Pangalawa, binigyan tayo ng yaman. No? Hindi lang pinansyal, yung karunungan, kayamanan yan. Yung lakas ng katawan, kayamanan yan. Yung meron tayong pagkakataon na pinalakas tayo ng Lord para maging kasama tayo sa mga bagay na na magbibigay papuri sa ating Panginoon. Kaya nga po no? Napakalaking bagay na si Lord na-honor sa lahat ng yaman na meron tayo. Which, kagaya nga po na sinabi kanina, lahat naman ng bagay galing sa Kanya. No? Expect overflowing blessings kung gagamitin natin ng tama. Kung pararangalan natin si Lord doon sa mga kayamanan na meron po tayo. Again, papalala ko po, ang kayamanan ay hindi lang po pinansyal. Even yung lakas natin, yung health natin. No? Maski nga yung karunungan, ito po ay kayamanan na galing kay Lord. At ang isa pa pong mga masasabi na dapat maparangalan si Lord, pangatlo po, ay sa pamamagitan po ng buhay na meron tayo. Bakit? Galing kay Lord ang buhay natin. No? Kaya dapat makinig tayo sa ating Panginoon. Bakit? Siya nagmamayari sa atin eh. Yung buhay natin galing sa Kanya. So nararapat lang na makinig tayo sa ating Panginoon. Kaya nga sa Kawikaan 3:11, aking anak, ang saway ni Yahweh ay huwag mong mamaliitin at ang kanyang pagtutuwid ay huwag mong itatakwil. Ang salita po ni Lord ang magdadala sa atin sa maayos na pamumuhay. Kahit anong gawin po natin, hiwalay kay Lord, hindi magiging maganda at hindi magiging maayos ang ating buhay. Ang tanong, bakit ba gusto ni Lord na tayo ay ituwid, itama? Kawikaan 3:12. Pagkat lahat ng mahal niya'y tinatama ng daan, tulad ng anak na minamahal at sinasaway ng magulang. Ito pala ang dahilan. Kaya tayo, minsan, nakakarinig tayo ng saway o yung pagtutuwid sa atin, kinukorek tayo kasi mahal na mahal na mahal na mahal tayo ni Lord. Parang kagaya sa isang magulang. Kasi ginaya ito sa isang magulang eh. Ha? Gusto ni Lord pakinggan natin yung sinasabi ng ating magulang dahil sila yung unang-una na ginagamit na instrumento ng Lord para tayo ay itama, ituwid. Kaya ano sabi rito? Dapat makinig sa ating Panginoon. Kagaya po ngayon, mapalad po ang bawat isa po sa atin dahil nag-aaral po tayo ng salita ng Diyos. Kaya pala dapat pala talaga pakikinggan natin yung sinasabi ng ating magulang.
Dahil sila yung unang-unang instrumento ginagamit ng Diyos. No? Pero isang pinakagusto ko po rito, ano sabi? Dahil mahal na mahal daw tayo ni Lord. Kaya, may mga pagkakataon na sinasaway tayo dahil para sa Kanya, napaka-importante po ng buhay na pinagkaloob niya sa bawat isa po sa atin. Kaya pala, ito palagi yung sinasabi, ito ang kabuuan ng salita ng Diyos. Yung buong entire Bible, ito yung sinasabi. 1:3-16. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Sangkatauhan, ako, ikaw, tayong lahat. Kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak, referring to Jesus, upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak. Ayaw ng Lord na mapahamak tayo. Bakit? Kasi mahal na mahal niya tayo. No? Gusto niya, sumampalataya tayo sa Kanya para tayo hindi mapahamak. Hindi niya gustong mapahamak ang bawat isa sa atin, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi lang dito ang buhay po natin sa mundong ito. Merong kabilang buhay. Gusto ng ating Ama na nasa langit na tayo ay makasama niya. Ang tanong, sigurado ka ba nakakasama ka? Again, ang salita ng Diyos, gusto niya parangalan natin si Lord sa lahat ng pagkakataon. May karunungan ka, parangalan mo si Lord. May yaman ka, parangalan natin si Lord. May buhay ka na pinagkaloob ng Lord, parangalan natin siya. Kaya sa gabing ito, tayo nalapit sa Diyos. Isipin natin mabuti. Napaparangalan ba si Lord sa buhay natin? Natutuwa ba si Lord sa kung anong meron tayo? Nabibigyan ba ng honor ang ating Diyos sa lahat ng kayamanan o lahat ng pag-aari na meron tayo? Ang buhay natin, per se, ay galing sa ating Diyos. Tayo po'y pumikit, tayo mananalangin. Kapatid, napakapalad natin. Dahil mahal na mahal na mahal na mahal tayo ng ating Diyos. Ginawa niya ang lahat ng bagay para ako, ikaw, tayong lahat, ay magkaroon ng buhay. At ang buhay na ito, hindi lang hanggang dito, hanggang sa kabilang buhay gusto niya makasama niya tayo. Bakit? Kasi mahal niya tayo. Ganun lang po kasimple yun. Dahil mahal niya tayo. Bakit ka binibigyan ng pagkayamanan o yung mga bagay na naririto sa mundo habang nandito ka? Para mabigyan po ng parangal si Lord. Ang tanong, pinaparangalan ba natin si Lord sa kung anumang meron tayo? Yung buhay ba natin ay kaaya-aya na paparangalan ng ating Diyos? Nasasabi ba ng mga tao, gusto ko na maging mananampalataya dahil nakikita ko sa buhay ng aking kapatid nito, mapaparangalan sila. Meron tayong karunungan at kaalaman na ibahagi ang salita ng Diyos. Bakit? Para again maparangalan siya. Kapatid, kung hindi mo nararanasan itong mga bagay na ito, iisa lang ang solusyon. Ibigay mo, isurrender mo ang buhay mo sa Kanya dahil siya'y nag-iintay. Kagaya ng binasa natin, mahal ka ni Lord. Mahal na mahal tayong lahat ni Lord. At binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para tayo ay magkaroon ng pagkakataon na siya ay maka-fellowship natin, hindi lang dito, hanggang sa kabilang buhay. Gusto mo ba ito, kapatid? Kung ito ang gusto mo, aanyayahan kita sa isang panalangin ng pagbibigay ng sarili kay Lord at pag-aayos ng buhay sa harapan ng Diyos. Sumunod ka sa panalangin na aking gagawin, angkinin mo na sarili mong panalangin, ang panalangin ito. Panginoong Sus, maraming salamat po dahil minahal mo ako. Salamat, Panginoon, kahit na ako ay isang matigas ang ulo, isang tao na walang pakundangan kung magsalita.
Salamat, Panginoon. Sa pamamagitan po ng misahing ito, pinapaalala mo po sa akin na hindi po ako nabubuhay para sa sarili lamang. Ako ay may pananagutan. At ang pananagutan ko ay ang aking kapwa at ang aking sarili. So kailangan po ibigay, isurrender ko sa iyo ang aking buhay. At sa mga oras na, Panginoon, humihingi po ako ng tawad sa lahat ng aking pagkakasala. Sige kapatid, alalahanin mo. Paalala sa atin ng Diyos yung ating pagkakamali, pagkukulang. Hingi natin ng tawad. Ikaw lang tsaka siyang nakakaalam yan. Si Lord lang tsaka ikaw. Yes. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Kapatid, ito ang magandang balita. Dahil lumapit ka na nanggagaling sa iyong puso, umingi ka ng tawad, kagaya ng sinasabi ng 1 John 1:9, tayo ililinisin, patatawarin sa ating mga kasalanan. At dahil dyan, kagaya ng sinasabi ng salita ng Diyos, ang lahat ng sumampalataya at nanalig kay Jesus, tayo ay ituturing na anak ng Diyos. At bilang anak ng Diyos, isa sa mga pribilehiyo, pwede tayong lumapit kay Lord at tayo ay humingi. Ganon, di ba? Ang tatay, ang anak humihingi palagi sa tatay. At ang tatay, dahil na mahal niya yung anak niya, ibibigay niya yung mga bagay na tunay na makakapagbigay kasiyahan sa kanyang anak. Kasi kapag ginawa ito ng tatay, mapaparangalan ng tatay, ipagmamalaki sigurado nung anak kung gaano kabuti ang kanyang tatay. Ganun po yung relationship natin kay Lord. Sige, pinatawad ka ng Lord, kagaya ng kanyang pangako. At sa pagkakataon ito, hindi na tayo pinatawad. Pwede pa tayong humingi sa ating Ama. Meron kang karamdaman sa mga oras na ito yung pagkakataon. May physical kang karamdaman, hilingin mo kay Lord ang kagalingan. Sige, sabihin mo sa Kanya. Meron kang kakilala, na merong may sakit din, hilingin mo kay Lord ang kagalingan. Hilingin mo kay Lord. At tinataas ko po sa inyo sa mga oras ito, ang aking mga kapatid, si Ben, si Ber, Ray, paring Ray, Katoni, Edgar, maging ang tita po ni Ivy, ang kanyang pamangkin, even po ang aking mga kapatid, kagaya kay Chris na may karamdaman po sa puso. Alam po namin, Panginoon, ikaw ang po pwedeng patuloy na magbigay sa kanya ng kalakasan. Even ang aming kapatid na Melody, ano man yung kanyang karamdaman, ikaw po, Panginoon, ang gagawa at kikilos. Yes, Lord. Kay Bong Sanchez, kaya rin, Panginoon, ang bigay po ng kagalingan sa kanya. Sa aking may bahay, si Mama, yung kanyang tiyan, na tuloy-tuloy gumaling po. Ikaw ang nakailang mong gagamot. Yes, Lord. Yes, Lord. Yes, Lord. Ma Silver, patuloy tinataas po namin ang recovery niya. In Jesus' name. In Jesus' name. Sige po, alalahanin po natin. Baka may kakilala po kayo na may mga karamdaman. Makaranas po ng kagalingan galing sa ating Panginoon. Yes. Hallelujah. Hallelujah. Tulungan niyo po kami, Panginoon, yung maganda, maayos po yung relationship namin sa aming asawa, sa aming magulang, sa aming mga kapatid, sa aming mga anak, sa lahat ng mga tao na inilalapit po ninyo sa amin. Magkaroon po ng maayos na pakiramdam, Panginoon. Yung aming relationship ay tunay na maayos. Panginoon, salamat din sa aming mga kapatid nagdiriwang ng kaarawan. Alam po namin, Panginoon, na ikaw nagbibigay ng extension ng buhay. Maging sa anniversary ng mag-asawa, kayo rin ang nagbibigay, Panginoon. Kasi ikaw yung sentro ng buhay ng bawat isa. Kaya meron po kagalakan kasiyahan at merong extension ng pagsasama. Asawa, Panginoon. Hallelujah.
Hallelujah. Salamat po, Panginoon. Salamat. Kaya na rin, Panginoon, tinataas po namin ang kaisa-isa naming bansang Pilipinas. Alam po ninyo yung nararanasan namin. Ano po, Panginoon, yung mga bagay na nagkakaroon po ng kaguluhan. Lord, ayusin niyo po. Magkasundo po na ang aming mga leaders, nagampanan po nila yung kanilang tungkol nila ng government leaders po namin. Magmula sa aming presidente hanggang sa pinakamabang nalulungkulan sa gobyerno, magampanan po nila yung tungkulin nila, lalong-lalo na hinalala sila, tinaas sila. Binigyan sila ng pagkakataon. Gamitin nila yung pagkakataong ito para totoong makapag-serve sila. At kagaya ng sinasabi na yung salita, isipin nila na hindi sila taong nagsaserve, kundi sa inyo, Lord. Maisip po nila para magkaroon po ng conviction sa kanila na ang kanilang ginagawa ay para sa inyo. Hindi aksidente na nalagay sila sa pwesto. Pinayagan, hinayaan po niyo ito. Kaya kay Panginoon, ang hihipo sa puso ng mga taong ito. Maging aming mga kapulisan, mga military, tunay na magampanan nilang kanilang tungkulin para po sa katahimikan at kapayapaan ng aming bansa. Kaya na rin yung mga religious leaders po namin, ang bawat isa magkasundo kung paano po itataas ang iyong pangalan, walang ibang itataas, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Walang mapaparangalan, kundi ikaw lamang, Panginoong Hesus. Kaya hayaan niyo po, Panginoon, kaming mga mananampalataya ay tunay na gampanan namin ang aming tungkulin na hindi kami mag-away-away. Magkos, magkaroon kami ng common na kaisipan na sa buhay ng bawat isa po sa amin, ikaw lamang ang maitaas. Salamat, Panginoon. Salamat. Gaya na rin, Panginoon, pagpalain mo ang bansang Israel. Dahil ikaw mismo nagsabi, ang sino mo magpala sa bansang Israel ay yung pagpapalain. Kaya sa gabing ito, Panginoon, ang parangal, ang kapurihan ay para lamang sa iyo. At muli, inaangkin namin ang aming kahilingan na magaganap mangyayari sapagkat ang karangalan ng ito ay para sa aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Kung meron po kayong katanungan patungkol doon sa ating mga pinag-aralan o meron po kayo ng mga prayer request, please mag-inform na lang po ninyo kami sa pamamagitan po ng pag-PPM po ninyo sa lalabas po diyan sa screen na nakikita po ninyo. At alam po namin, tuwang-tuwa kami dahil alam po namin sa gabing ito na pagpala ang bawat isa po sa atin. Ito pong inyong lingkod, Pastor Romy Ulaso, nagsasabing pagpalain po tayo ng ating Panginoong Hesus.